Claudine Ko, kadiri talaga tong pamilya niya. At din sa video na to, pag-uusapan natin sino ba to si Claudine Ko, bakit siya pinag-uusapan ngayon at yung mga tulad niya, at ano ba yung kanyang family tree at connection niya sa problema ng ating DPWH at yung korupsyon na nangyayari sa loob ng ahensyang yon. Hindi lang yun, sa end ng video na to, may special treat ako para sa inyo na meron ako mga special mention ng mga iba't iba pang mga Nepo babies na tulad ni Claudine Ko. Umpisa na natin to. Okay, si Claudine Ko ay isang lifestyle influencer with over 345,000 fans or subscribers on her YouTube channel. Hindi lang yun. Yung kanyang IG has over 117,000 subscribers. Both of her social media, and I'm sure all her social media right now, ay deactivated na o naka-private na. At ito ay dahil sa kontrobersya na hinaharap niya at ng kanyang pamilya. At bakit controversial ba itong si Claudine Ko? Alam po nyo kasi itong si Claudine Ko ay isang Nepo baby. Alam ba nyo kung anong Nepo baby? Kung di nyo alam, ang Nepo baby ay nepotism baby. Isang bata o isang parte ng pamilya na nakikinabang siya sa yaman nung kanyang mga magulang o mga kamag-anak. Yan. Kaya that's why they call them a Nepo baby. At in this case, this is the perfect example of a Nepo baby. Dahil alam mo to si Claudine Ko, madalas to nagta-travel in private jets going to different islands. And apparently, if I'm not mistaken, yung family owns some islands all over the Philippines. Tapos nakapunta na siya to over 37 countries all over the world. At yung mga damit niya sobrang mamahalin. And she will post about this on her social media. I'll give you an example. On her IG na na-delete na ngayon, may pinost siya dito yung parang fit check niya. Okay? Dito sa fit check niya, makikita mo, yung kanyang jacket is worth 54,000 pesos. Yung boots niya by Chanel is 158,000 pesos. Tapos yung bag niya na Chanel din is worth over 400,000 pesos. Etong outfit pa lang niya na to is over 700,000 pesos, not counting I'm sure the jewelry na suot pa niya na hindi na niya napakita dito sa kanyang fit check post niya sa IG niya. At dahil po dito, nagkakaroon na ng backlash sa ating mga netizens. Kasi nakakainis naman talaga siguro na meron kang mga ganitong anak ng mga kurakot na politicians natin o mga anak ng mga kontraktor na nakikinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan habang majority, milyon ng ating mga kababayan ay naghihirap at nababaha dahil sa mga problema dito sa mga flood control projects na to. At habang nangyayari lahat to, mga anak ng mga corrupt na kontraktor o mga politiko ay nagta-travel in their private jets kung saan-saan nagpupunta. Kaya naubos na ang pasensya ng ating mga netizens at dapat lang talaga i-shame natin itong mga tulad niya. Kasi tama na itong pag-iidolo natin sa mga mayayaman na tulad nito na galing naman sa maling paraan. At hindi ko nga alam kung naintindihan ba niya yung problema, kung alam ba niya kung gaano ka-corrupt ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Pero tignan nga natin ngayon dito kung gaano ba sila ka-corrupt. Unang-una, tignan natin ang family tree ni Claudine Ko. Si Claudine Ko ay anak ni Christopher Ko. Si Christopher Ko ay dating Ako Bicol Party List Representative. Siya din ay ang co-founder ng SunWest Incorporated at may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation. Siya ang tatay ni Claudine Ko. Ang kapatid naman niya ay si Zaldi Ko na may-ari ng SunWest Incorporated at siya din ay ang party list representative ngayon ng Ako Bicol Party List. At hindi lang yon, siya yung dating chair ng Committee on House Appropriations. It's a very powerful committee at itong committee na to ay ang nagtitingin at nagbubusisi sa lahat ng budget na ipapadala sa presidente na ipapa-approve na magiging GAA or General Appropriations Act. Tapos may kapatid silang babae na si Diday Ko na ngayon ay Vice Governor sa Albay. At ang kapatid ni Claudine Ko naman ay si Natasha Ko, na isa ring kongresista na nagre-represent sa BHW party list. At idagdag mo pa dito na ang boyfriend ni Claudine Ko ay si Lemuel Lubiano. Lemuel Lubiano is the brother of Lawrence Lubiano. Lawrence Lubiano is the owner of Centerways Construction and Development Incorporated. Ngayon napansin niyo yung mga pangalan ng tatlong kumpanyang to? It sounds familiar, di ba? Dahil itong tatlong kumpanyang to ay parte ng top 15 DPWH contractors na sinita ni Marcos na nakakuha ng bilyon-bilyon sa ating gobyerno para sa mga flood control projects na karamihan ay iniimbestigahan na para sa mga korupsyon na nangyayari sa loob ng DPWH. At pag tinignan mo dito sa listahan to, nasa top 10 pa nga itong tatlong to with Centerways Construction and Development Incorporated at number 7, number 8, SunWest Inc., number 9, High Tone Construction and Development Corporation. All three are related to Claudine Ko through her family and boyfriend.
Ngayon tignan nga muna natin itong Centerways Construction and Development Inc. at bakit parang familiar yung pangalan na yan. Dahil po ito yung top campaign contributor ni Senate President Cheese Escudero. Ito po ay nagbigay kay Cheese Escudero ng 30 million pesos sa kanyang kampanya. At nung nanalo na si Cheese Escudero bilang senador at Senate President, anong nangyari? From 5 contracts na nakuha ng Centerways Construction Incorporated in 2021, lumobo siya to 43 flood control projects in 2022, tapos naging 32 in 2023, and another 5 so far in 2024. At ito pa, 96% of all their projects from 2021 to 2024 are in the Bicol region. At doon sa 54 projects na nasa Sorsogon, 36 are in the 1st District, Escudero's longtime political turf. Kaya hindi ko kayo mabibintang kung magdududa tayong lahat kung bakit nabigyan ng 30 million na campaign fund itong si Cheese Escudero kung itong taong to at yung kumpanya niya ay nakakuha ng over 5 billion pesos in flood control projects from 2021 to 2024. Tapos sasabihin ni Cheese wala siyang kinalalaman dito, pero karamihan ng mga proyekto ay napunta sa distrito ng kanyang pamilya. Kaduda-duda naman talaga yun, di ba? Ngayon tignan naman natin yung SunWest Construction and Development Corporation, yung pagmamayari ni Zaldico at ng kapatid niyang si Christopher Ko. Ito, since 2016, tingnan mo yung mga kontrata na nakuha nila sa DPWH. Nakuha ng SunWest is about 1.7 billion pesos. Sa susunod naman na taon, nakuha nila is 965 million pesos. Then in 2018, lumobo siya to 4.4 billion pesos. Tapos 2019 naging 3.79 billion, 2020 naging 1 billion, 2021 another 2.6 billion. Tapos in 2022 naging 10.4 billion pesos. And 2023 another 7.4 billion pesos and another 5.7 billion pesos in 2024. Grabe. Zaldico owns SunWest Construction and Development Corporation, tapos siya yung dating head ng Committee on Appropriations. Buti na nga tinanggal siya dun Pero the fact that he even owns a company that has dealings with the government is already problematic. At idagdag mo pa dito na binanatan din siya ni Senator Joel Villanueva, who is also no saint by the way dahil siya yung pinakamalaking nakinabang doon sa ginawang budget insertion ni Cheese Escudero. Pero sinabi ni Senator Joel Villanueva na itong SunWest Corporation na to ay involved din pala sa Pharmally scandal. At hindi lang yon, na-implicate din siya dito sa controversy na nangyari with the DepEd laptop scandal. Tapos what was interesting to me is this. Itong si Zaldico ay binabanatan din ngayon ni Sara Duterte. Pero pag tinignan mo yung mga transaksyon na ginagawa nitong si Zaldico, tulad ng scandal sa Pharmally at saka sa DepEd scandal, kailan po nangyari ang mga issues na yan? Sa panahon po ni Duterte. Kaya siguro nagka-falling out tong dalawang to at nag-aaway na ngayon kaya nagbabatuhan na ng mga kung ano-ano silang dalawa. Kasi pag tinignan mo lahat to, grabe parang may connection silang lahat Ngayon tignan naman natin tong High Tone Construction and Development Incorporated. Alam mo, I couldn't find much information on it, pero ang nakikita ko dito, mukhang lumalabas, High Tone Construction and Development Corporation had 65 projects nationwide. And I don't have any more information regarding this, pero isipin mo na lang, if SunWest was able to get over 23 billion pesos in 3 years, siguro dahil sunod lang ang high top sa SunWest, they probably got roughly about the same amount. So you're probably looking in the vicinity of about 10 to 20 billion, easy. At alam mo, wala namang problema kung kumikita ang mga negosyo at mga negosyante. Ang problema kung kumikita sila sa maling paraan at kung saan pa talaga napupunta ang mga perang nabibigay ng gobyerno sa kanila. Kasi sa mga nakikita natin ngayon sa mga investigasyon, lumalabas na marami dito ay mga ghost projects o kaya mga incomplete projects o mga substandard projects. Kaya nga nagbabaha ang buong Pilipinas. At naririnig na nga natin ngayon sa mga iba't ibang mga investigasyon at hearing na lumalabas na mga 30 to 40% ang napupunta sa korupsyon. And I wouldn't be surprised if it's a lot more than that. Kaya hindi ko masisisi yung mga netizens at ang mga kababayan natin sa galit nila sa mga nepo babies sa tulad nitong si Clodinco, sa pagmamayabang nila sa dami ng pera nila na galing naman sa maling paraan. Kaya dapat talaga mahiya naman yung mga taong to. At hindi lang yon, sana natuto na rin tayong lahat na huwag tayong masyado umiidolo kasi dito sa mga mayayaman na to kung hindi naman natin alam kung saan galing yung pera nila. At saka dapat talaga sinishame na natin itong mga nagfo-flaunt ng wealth nila o nagyayabang sa pera na meron nila. At tulad nga ng sinabi ng convicted senator na si Jinggoy Estrada, kadiri talaga. Kaya maraming mga ganitong influencers na pinagmamalaki nila yung lifestyle nila kasi marami sa inyo nagsusubscribe naman o nagfa-follow sa kanila at natutuwa sa mga pinapakita nila. Again, wala namang masama kung pinapakita mo naman at natutuwa ka sa mga nabili mo o mga pinaghirapan mo, pero kung galing yan sa tamang paraan. Pero kung hindi galing sa tamang paraan, yun yung nakakahiya.
At yun yung dapat sineshame natin at iniiwasan na natin. At wag na nating nino-normalize itong pagtanggap na pag galing ka sa pamilya ng politiko, mayaman ka. O kaya kung kontraktor ka ng gobyerno, mayaman ka. At buti nga ngayon, naglalabasan na talaga ang baho ng lahat ng mga walang kwentang mga mayayaman na to na galing sa kurakot yung pera nila. At ngayon naman, magbabanggit din ako ng mga special mention ko ng mga iba't iba pang nangungurakot na nagmamayabang sa pera nila. Number 1 dito ay ang mga Diskaya. Hindi ko makakalimutan yung interview ni Diskaya na sinabi niya na yung yaman nila nag-umpisa nung nag-DPWH sila. Mismo siya na inamin niya kung saan galing yung yaman nila. Tapos pinagmalaki nila yung mga black and white na mga kotse na binibili nila na magkakaparis na milyon-milyon ang halaga. Tapos may mga over 40 yung mga sasakyan nila. Apparently nga, hindi lang daw 40 yan eh. Parang lumalabas, mga 100 ata yung kotse nila eh. Grabe, mas marami pa yung kotse niya kaysa sa mga t-shirt ko na puti. Sunod naman, kumakalat din ngayon yung pangalan ni Angela Jella Alonte. Isa din siyang lifestyle influencer na anak ni Binyan City Mayor Angelo Jel Alonte. At pamangkin siya nung Binyan representative na si Len Alonte. At idagdag mo pa dito yung Enciso sister, si Vern at saka si Vernice Enciso, na kumakalat ngayon sa social media na anak pala ng isang high-level intelligence officer sa Bureau of Customs. Isa pang ahensya na punong-puno ng korupsyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan mas malala ang korupsyon, kung sa Customs o sa DPWH. Kasi sa Customs, hindi natin alam kung gaano karami talaga ang korupsyon na nangyayari doon kasi hindi natin nakikita kung magkano talaga yung tinatago nila na hindi pinapakita sa revenues ng ating gobyerno. Kaya pagkatapos ng issue dito sa flood control, kailangan din talaga ng ating gobyerno imbestigahan itong customs. Dahil pusta ko sa inyo, kung maimbestigahan itong mga to, makikita natin na marami pa tayong makukuhang revenue na nawawala sa gobyerno dahil sa mga pangungurakot ng mga customs officials. And last but not least, ito yung OG ng mga Nepo babies. Hulaan nyo kung sino to. Si Kitty Duterte. Yan, si Kitty yung OG natin sa mga Nepo babies dahil bago pa nakilala itong mga Claudine ko, sina Vernice, sina Diskaya, Kitty Duterte trended already on social media dahil sa pagmamalaki niya at pagmamayabang niya sa dami ng kanyang mga luxury bags at luxury clothing at luxury lifestyle. At dahil sa kanya, nabubuking tuloy yung tatay niya na nagmamalaki na simpleng tao lang daw siya at hindi daw sila mayaman. Kaya nagtataka talaga ako sa mga DDS na to kung naniniwala ba talaga sila na yung iniidolo nila ng mga Duterte ay hindi daw mayaman na simple lang daw. Kitty Duterte is proof na mayaman itong mga Duterte na to. At sa pagkaalam ko at pagbasahin nyo yung mga kumakalat na mga balita sa Davao, lumalabas na open secret naman daw yung yaman ng mga Duterte. Alam naman nila na mayaman ng mga Duterte dahil sa kanilang pangungurakot. At ngayon, dahil dito sa mga Nepo babies na to, sila ang lumalabas na resibo na kailangan natin para makita kung gaano katarantado itong mga pamilyang to na either nasa gobyerno o may kontrata sa gobyerno.